Mga kababayan, mga tambay, kamusta po lahat? Si Katambay Manong po. Dito po sa Tambay mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito po, umiepal po at talagang akala mo kay galing-galing at akala mo napakalaking tulong ang nagagawa sa bayan. Ito pong party list yata ito. Umano ng mga kaliwa. Ngayon po nagmamagaling po mga kabayan at binabatikos po yung mga kapwa niya. Yung mga kapwa niya yata niya umano na mga buhaya umano at pahirap at pasakit sa ating bansa umano. Ay binabatikos niya po lalong-lalo po itong darating na SONA mga kabayan. Hindi raw po kasi panahon na lalong-lalong maging magarbo daw po ang SONA. Ang tanong po natin, napakatagal nyo na nahandyan sa Kongreso. Mga mambabatas kayo umano. Di ba, lalo-lalo itong grupo na ito. Napakatagal na panahon po ito. Nalabas-pasok na po sa Kongreso. Ito pong Akbayan Party List. Isang damukal na po. Season na po. Ilang dekada na po yan. Puro yaw-yaw lang po yan. Napakarami na po tayong naranasan po sa grupo na yan, mga kabayan. At ang tanong nga po natin dyan, ano po naitulong nila sa bansa? Lalo-lalo sa mga Pilipino. Ano po ba naitulong nito akbayan na ito? Pero komentuhan po natin ang kanilang batikos dito po sa SONA. Komentuhan po natin, mga kabayan. Ito po. Hindi akma na magkaroon ng magarbong taunang ulat sa bayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, busod ito ng daang libong pamilyang naapektuhan ng mga pagbaha at iba pang trahedyang dala ng malalakas na buhos ng ulan dulot ng habagat at iba pang weather systems. Kaya umaapela ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso at sa PBBM administration ng payak na pagdaraos ng State of the Nation Address o SONA sa July 28. Hindi ito ang panahon para magpabongga. Ito ay panahon para sa malasakit, pagpapakumbaba at agarang aksyon. Ako po ay buong kababaang loob na nananawagan sa mga kapwa ko mababatas kung sana po natin gawing payak o simple ang pagdaraos ng SONA sa Lunes. Dagdag pa nito, mas dapat paglaanan ng gastos ng pamahalaan ang tulong na kailangang ipagkaloob sa mga apektadong kababayan. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, mahigit 540,000 pamilya ang apektado ng mga insidenteng may kinalaman sa masamang kalagayan ng panahon. Napaka-insensitive po kung i-roll out ang red carpet para sa SONA habang ang ating mga kababayan ay walang bubong na masilungan. Gayun din, ayon kay Akbayan Party List Representative Sandanya, dapat isa sa maging laman ng talumpati ni PBBM sa Lunes, July 28 ay kung nasaan ang agarang tulong para sa mga nasalanta at ano ang solusyon sa mga tumitinding pagbaha sa gitna ng bilyong pisong pondong inilalaan para tugunan ito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Mga tambay, nakita nyo po, napakabuti at napakababa ng kalooban ng Akbayan Party List na si Percy Sendanya, mga tambay. Ibang klase. Kami rin po nananalangin kung kailan mawawala na po ng makakaliwang grupo ang aming bansa. Nananalangin din po kami na sana po dinggin po ang aming mga panalangin na mawala na po sa aming bansa ang mga makakaliwang grupo na mga salot umano na napakatagal na pong panahon, mahigit 50 taon na po kami sinasalot. Ito pong mga salot na ito umano. 50 taon na po, napakahigit na po kami pinarurusahan. Kaya nga po napakarami na po namin dalangin at panalangin na sana po mawala na itong mga salot na ito na mahigit na po 50 taong kaming pinaperwisyo kasama po ang aming mga anak. Lalo-lalo po yung mga kababayan po namin nasa bundok at yung mga katutubo na pineperwisyo po. At ganun din po yung mga anak namin na nasa eskwelahan na bine-brainwash po nila para po turuan po na lumaban po sa gobyerno. Pero sila naman po ang nakikinabang dahil pera ng gobyerno ay napupunta rin naman po sa kanila. Hindi po ba, mga kababayan? Komentuhan po natin to si Percy Sendanya. Panay po ang batikos niya, lalong-lalo sa SONA. Kami rin naman, bilang taxpayer, kami rin naman. Magsosona kayo
Kasama kayo dyan eh. Kasama po mga congressman dyan eh. Kasama po siya dyan sa Sosona. At sila po yung nahandyan. Hindi naman po tayo nahandyan. Sila, mga senador, mga congressman, representative. Sila po ang nahandyan. Hindi po tayo. Eh ngayon, hindi ba tayo niluloko nitong si Percy Sardanya, itong Akbayan Party List? Hindi pa tayo ginagago nito? Hindi raw po panahon ng SONA para maging magarbo. Eh kung hindi ka ba naman gago di gawin mong batas. Labas-pasok na kayo dyan, yung Akbayan na yan. Labas-pasok na po sa Kongreso yan. Sa Kongreso. Kung hindi po ba ito mga gago mga congressman kayo, party list kayo, di sana noon nyo pa isinulong na gawing batas pagka SONA hindi na magarbo. Di po ba? Mag-SONA na lang ng simple, walang gastos ng pera ng taong bayan. Hindi po ba? Hindi po ba ito'y pagpapapogi lang ng Akbayan? Pampapogi. Di po ba itong mga makakaliwa na ito Hindi po kami bobo tanga para maniwala po sa isang Akbayan party list na si Percy Sardanya. Siya rin po ay mambabatas dyan. Maniniwala kami, isulong nyo yan. Nangihinayang ka pala dyan sa ginagasto sa SONA. Kami rin! Kasi nung last SONA, isang damo ka lang nilamon nyo riyan. Kay mamahal pa ng ginastos namin para lamunin ninyo. Mahigit 100 milyon yata ang ginastos nyo riyan. Hindi po ba? Para lamunin lang po ng mga buhaya ng mga aso Sige nga. Tapos, ang trabaho naman ninyo sa amin ng 3 taon, kasama kayo, mga congressman, wala kami nakita kung hindi pamumulitika at napakaraming issue ng korupsyon. At galit na galit ka sa korupsyon. Ibang klase ito. Ibang klase ka. Congressman ka, nahandyan ka, wala kang nakitang korupsyon ng 3 taon, wala kang inimbestigahan. Bakit? Natatapalan ka rin ba? Nakikinabang ka rin ba? Wala ka ba nakita? Lagi kayong laman ng karsada? Batikos kayo ng batikos sa korupsyon. Lalo-lalo nung nakarang administrasyon na sinasabi nyo maraming korupsyon. Pero ngayon, ni isa, wala kayong sinisigaw sa karsada na dapat imbestigahan ang Maharlika Investment Fund. Dapat imbestigahan yung pagbebenta ng ginto. Dapat imbestigahan yung paglipat ng pera sa PhilHealth, GSIS, SSS, PDIC, at marami pang iba. At dapat diimbestigahan yung 2025 national budget na naisingit nila na 241 billion na kayo ang may gawa. Dahil kayo ang nahandyan, Walang investigasyon. Mga kabayan, dito sa congressman na ito, o itong representative na ito ng party list, itong si Percy Sardanya, unbelievable. Plastika. Kung si Mayor Baste ang tatanungin, ang tawag sa iyo, unggoy. Pag si Mayor Baste, ang sasabihin, unggoy ka. Plastika, Di po ba? Plastic! Yung institusyon nila, ang isang damokal na issue ng korupsyon, pero wala siyang yaw-yaw, lalong-lalo sa speaker niya ngayon. May yaw-yaw po ba yan? Yan tinatawag na party list na Akbayan na yan. Isama mo na yung Makabayang Black. At isama mo na rin yung party list ni De Lima. Meron po ba mga yaw-yaw yan sa mga korupsyon ngayon? At meron po ba silang iimbestigahan ngayong korupsyon nila? Itong pagpasok ng 20 Congress, yung mga yaw-yaw po ba sila? Di po ba wala? Di po ba? At kami rin po nagtatanong sa inyo, Akbayan, ilabas nyo po ang libro nyo sa amin. Napakarami na pong pera namin ang ginastos nyo. Saan po napunta ang pera namin? Sa Akbayan Party List. Ano po ang mga programa na Akbayan? Pwede po ba namin makita ang mga resibo namin? Yung mga resibo nyo na pera namin, pwede po ba ipakita nyo sa amin na kami nagbibigay ng pera sa party list ninyo? Sige nga, Akbayan. Pwede ka bang ma-audit ang Akbayan, itong Akbayan Party List? Pwede po bang ma-audit ito? Pwede po bang buksan ang libro nyo?
Nagkandang nguwi-nguwi ka na riyan. Hindi pa namin nakikita ang libro na akbayan. Napakatagal na panahon. Yang akbayan na yan. Panahon pa po ni President Cory Aquino. Nahandyan na po akbayan. Hanggang ngayon, sa panahon ni Pangulong Marcos, nahandyan na rin sila. Ano ang napakalalaking proyekto nyong naitulong sa taong bayan, akbayan? Ano mga proyekto nyo? Pwede po bang ilahad nyo sa mga Pilipino ang listahan ng mga programa nyo na kapakipakinabang po sa mga Pilipino na nagbibigay ng tax buwis at ginagamit nyo sa inyong sinasabing party list ng akbayan? Ano yan? Ano pakinabang namin dyan? Sige nga, pakinabang lang namin, sasabihin mo lang sa media na mababa ang iyong kalooban. Ganon. Kami rin mismong mamamayan. Ang gusto namin, mababa ang aming kalooban. Percy Serdanya, mababa ang aming kalooban. Gusto namin mawala na ang mga party list ninyo sa lipunan umano. Lalong-lalo mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Mawala na po sana sila ng tuluyan sa gobyerno umano. Magugustuhan niyo po ba yan, Percy Serdanya? Naglilinis-linisan ka pa. Concern na concern ka pa sa ginagasto sa SONA. Ayaw nyo isa batas? Di po ba? Napakaraming pwedeng gawin ng mambabatas dahil sila gumagawa ng batas. Bakit hindi ka magsulong? Umpisahan mo na. Nangihinayang ka pala sa ginagastos. Higit kaming nangihinayang dahil kayo ang lumalamon. Di ba? Nangihinayang ka sa ginagastos, kami yung gumagastos na taxpayer sa nilalamon nyo riyan. Ikaw pa nangihinayang. Ikaw ipasweldohin din namin. Unbelievable. Tapos gagamitin mo yung baha, yung sakuna. Isang damukal ng issue na korupsyon sa inyo. Hindi po ba mas kawawa kami? Dahil nagpopondo kami na kayo ang nag-i-implement ng pondo namin, pero nasa inyo yung pera namin na hindi namin nakikita kung ano ang mga programa na binibigay nyo sa amin. Ang nakikita lang namin, ayan, pagsakuna, puro tubig. Yan ba ang programa nyo sa bilyon-bilyon, trilyon na hinahawakan sa pagbabudget ng ating bansa na kayo ang gumagawa? Bawat money, pera namin, kayo ang gumagawa kung saan pupunta ito. At kung kaninong bulsa ito, mas malaki pupuntahan. Ganun po ba, mga kababayan? Kaya hiyang-hiya naman tayo dito kay Percy Serdanya. Napakahusay magsalita. Parang ordinaryong Pilipino lang na katulad ni Kamanong na nagbablog lang at nakikita yung problema ng bansa. Parang ganun lang siya. Parang hindi siya nakikinabang sa pera natin. Mga kababayan, isang damukal na pinopondo natin dyan sa party list na yan. Ang maririnig lang natin sa kanya ay panghihinayang. Pero wala siyang solusyon. Isa siyang mambabatas dyan, kuno. O mambubutas lang para lang sa pakinabang. Hindi kaya? Gawin mong tama para, bagay, kailan ba gagawa ng tama yung makakaliwa? Umano, kailanman na hindi gagawa ng tama para sa taong bayan ang makakaliwa. Puro pang sariling interest lang po yan ang mga makakaliwa umano. Hindi gagawa ng pabor sa taong bayan yan. Di po ba, Percy? Nagtatanong lang si Kamanong. Ganyan po katitindi yung mga yan, mga kabayan. Matindi po yan. Kaya babanatan po natin ang babanatan yan, mga kabayan. Yang mga gustong-gusto na nating mawala sa ating lipunan na mahigit 50 years na sila nagpapahirap at nagpapasasa sa ating pera. May mga revolutionary tax pa yata yung mga yan umano. At pinahihirapan pa ng napakatagal na panahon. Unang-una yung mga kababayan natin nasa mga bundok, probinsya, at lalong-lalo yung mga anak natin na ginagawa nilang enforcement. Mga anak natin, mga minor, mga ang utak ay napakadaling i-brainwash dahil sa kanilang kabataan. Diyan po sila magaling umano. Hindi po ba, Percy? Ngayon, kung sasabihin mo na ikaw ay napakagaling, sarilinin mo na lang. Wala nang maniniwala sa iyo kung hindi kapwa mo na lang. Kapwa mo naniniwala sa iyo. Pero ang realidad, isa ka rin doon. Isa ka rin
sa kanila. Hindi po ba? Iisa kulay ninyo. Nagmamalinis ka lang. Kailan luminis? Kailan luminis ang gumawa ng kasamaan na mahigit 50 years na sa ating bansa? Lilinis ba yan? Sige nga. Katarantaduhan yan. Kukwestiyonin mo yung SONA. Mas higit kami na kinukwestiyon namin yan. Dahil ang kumakain lang ng milyon-milyon pera namin ay puro buhaya umano. At mga magnanakaw, karamihan dyan umano sa pera namin. Hindi po ba? Hiyang-hiya naman tayo dito sa party list na ito. Tanungin mo kami kung nagugustuhan namin kayo. Hindi po ba yun ang tama? Kami ang tanungin nyo kung nagugustuhan namin kayo. Lalo-lalo ito, akbayan na ito, Makabayan Black at grupo ng mga kaliwa. Umano, kami ang tanungin ninyo. Kami ang taxpayer. Hindi po ba, mga kababayan? Ito po yung mga party list, mga lingkod bayan kuno na puro po pang sariling interes lang at walang ipinakikitang tama at magagandang ginagawa sa bayan. Proyekto, wala tayong makita mga proyekto ng mga yan. Maliban po sa bumatikos ng bumatikos sa gobyerno na sila rin ay nasa gobyerno ngayon. Mga hindot kayo, umano. Mga hindot kayo, umano. Hindi po ba? Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po. At si Kamanong po hindi po hina-high blood. Nabubuisit lang si Kamanong sa mga hindot na yan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa ating mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo mga kababayan. At lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. Shoutout po sa inyong lahat. At ganoon din po sa mga nagbibigay ng tulong at biyaya sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Thank you po. At ingat-ingat din po kayo mga kababayan sa inyo rin po mga paggawa. At muli po mga kababayan, bago po tayo magtapos, yung panalangin at dalangin, dasal, ay magkaisa po tayo na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po yung kanyang kalusugan at pag-iingat po na mailayo sa kasamaan at madugtungan po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik din po sa ating bansa sa lalong mabilis, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat din po tayo, lalong-lalo po sa mga makakaliwa. Ingat po tayo dyan. Mga trader po yan umano. Mga kababayan, magaling lang po yan sa salita. Mga kababayan, mahusay mambola yan. Lalong-lalo po pagka mga anak na natin na kayang-kaya nila i-brainwash ang mga utak. Ingatan po natin ang ating mga anak sa mga yan. Ingat po tayo. Sa muli, paalam. Bye-bye.